dito mga ka-farmers. Hopefully this year ay makapag-breed tayo ng mga inahin natin dahil yung iba dito is medyo may katandaan na. So kailangan mag-preserve ng linyada. So yun lang laman yung mga ginagawa ko mga ka-farmers. So yung gusto ko na ma-preserve lang yung mga linyada ng mga manok ko dito. So gagawa tayo ng mga papuro gagawa tayo ng mga pa-seed bowl dito mga ka-farmers. At habang tumatagal mga ka-farmers ay nami-maintain lang natin yung mga manok natin dito. So in fact mga ka-farmers, meron akong bago pa lang ako nakapag-graduate ng college ba yata yun? Or nasa college pa ako, papagraduate pa lang ako sa college. So doon mahilig na tayo dati sa mga manok. Tapos ang problema nun is nagka-college tayo, wala tayong pera. So ang ginawa ko mga ka-farmers, noong malapit na ako mag-graduate ng college, meron akong konting pera. So biruin nyo mga ka-farmers, yung pera ko is 1,000 lang. Tapos meron akong na-search sa YouTube na taga dito sa amin na nagpapanalo yung mga manok niya. So Maldita Game Farm yata yun mga ka-farmers, dito doon sa Sibulan, Negros Oriental. So na-search ko taga Sibulan pala, pero yung mga manok niya is pang big time talaga dahil sumasali yun ng mga derby at nagpapanalo yung mga manok niya. Tapos yun mga ka-farmers, nag-try akong mag-inquire. So nag-inquire ako mga ka-farmers, tapos ang sabi is nasa mga 3,500 yung pulet. Tapos yung pera ko is 1,000 lang. So ang ginawa ko mga ka-farmers, pabaga lang kong nawong, nagpakapal lang ako ng muka. Sabi ko baka pwedeng 1,000 yung isang pulet. So hindi naman ako nag-expect mga ka-farmers na magsasabi ng oo yung may-ari, babae kasi yung may-ari. So hindi naman ako mag-expect dahil magaganda yung mga manok niya, tapos mga pang derby talaga at palaging sumasali. Malaki din yung manukan mga ka-farmers, farm talaga. So wala, tapos yun in-explain ko mga farmers na yun na nga, na college pa nga, tapos yun lang yung pera ko. So ang sabi niya mga ka-farmers, baka pwede mong sabi niya mga ka-farmers, yung pera ko lang is 1,000. Sabi niya dagdagan mo na lang ng 500 yan. So bibigyan kita, papipiliin kita dito ng isang pulet. So na-shock ako mga ka-farmers, at the same time natutuwa. Hindi ko ma-explain yung feelings ko noon dahil milagrong pumayag mga ka-farmers na ganun yung presyo sa kanyang pulet, na mamahali naman talaga yung pulet niya. So siguro baka naawa na rin sa atin mga ka-farmers. So yun yung isa sa mga hindi ko malilimutang memory na sa pagmamanok mga ka-farmers. Tapos yung pumunta ako doon, nang hiram ako ng 500 pesos, idadagdag doon sa aking 1,000 pesos. So yun mga ka-farmers, nang hiram ako ng 500, idadagdag ko doon sa 1,000 pesos ko. Tapos sinabihan ko yung kaibigan ko na mahilig rin sa manok na samahan niya ako pumunta doon sa kanyang farm. Tapos yung kanyang farm medyo may kalayuan rin, na medyo bukid. So nagmotor lang kami. So meron akong motor noon, ng college pa lang ako. So yun yung ginamit natin. Tapos matirik yung mga dahan, tapos nawala pa kami doon sa parang naliligaw. So fast forward mga ka-farmers, nakita rin namin yung kanyang farm. So ang gaganda ng mga manok niya doon mga ka-farmers, may mga linya talaga, lazy roundhead, yung iba pang mga magagandang breed noon mga ka-farmers. Tapos yun, pinapili niya ako. So na-surprise ako mga ka-farmers dahil ang gaganda talaga ng pulet. So yung napili or pulet na ibinigay sa atin mga ka-farmers ay yung Harold Brown Gray, o yung talisain mga ka-farmers na ang bloodline is Harold Brown. So yun yung pinapili niya sa atin, tapos pure yung binigay pa. So meron siyang pulet, siguro lampas 10 yata yun. Ang gaganda talaga. Tapos sabi niya pumili ka dyan. So papasalamat talaga ako noon mga ka-farmers, dahil yung iba dyan hindi tayo makakapili sa ganitong presyo. Pero si ma'am, yung may-ari, ay sabi niya pinapili tayo doon. So nakakuha, magandang manok mga ka-farmers, hindi gaanong katangkaran pero napakaganda.
So napakaganda yung mukha, Harold Brown talaga na parang imported. So yun, laking pasasalamat ko talaga nun mga ka-farmers, at sa akin umabot yun ng 12 taon. So sa 12 taon mga ka-farmers, hindi pa rin siya nasa lang, kulungan lang siya doon sa 12 taon, nasa kulungan lang siya. Tapos hindi pa namatay dito sa akin mga ka-farmers. Meron lang time na yon na sobra na siya ng 12. Merong isang kuprador ng manok dito, tapos ang time na yon medyo walang pili siya kung anong bibilihin niya. Pwedeng mga matatanda or mga native na mga manok yung kumprador. So nasama ko mga ka-farmers sa pagbenta yung isang Harold Brown ko na 12 years old. So hindi naman ako na sasayangan mga ka-farmers, dahil that time mga ka-farmers hindi ko na siya ma-breed dahil matanda na rin siya. So hindi ko na siya magagamit. Pero sayang din yun mga ka-farmers, dahil meron tayong magandang memory sa manok na yun. So ang history ng manok na yun na nakuha ko ay nananalo din naman yung mga anak niya. So yung mga manok ko, meron akong isang nahiram din na imported na manok na talisay. Kinuros ko sa kanya sa nakuha kong Harold Brown. Tapos yung naging resulta, hindi naman talaga ako naglalaban. Tapos meron akong kaibigan noon na nag-swap kami ng manok. So yung kasing isang Harold Brown ko, merong issue na medyo tagilid yung kanyang buntot. So medyo tagilid yung bundot mga ka-farmers, kaya nagpa-swap ako. Pero napakatangkad na manok, so high station talaga at magaganda yung katawan. So ang balita ko na lang, nabalitaan ako ng mga ka-farmers nung sinwap ko, nanalo lang 3 beses. So napaka overwhelming talaga yung nangyari nun, dahil biruin mo, sinwap lang, nanalo ng 3 beses. So sa akin lang naman dito is it's either ma-swap yung manok ko sa meron din akong gusto, or maibenta ko. So ang akin na lang is yung feedback. So minsan lang din ako naglalaban, hindi talaga naglalaban ng parati mga ka-farmers. So yun yung isa sa mga history sa Harold Brown Grey ko. So ngayon naman ay gusto ko namang kumuha ulit ng Harold Brown Grey. So sayang lang din, dahil yung pinagkunan ko noon na nagbigay sa akin ng Harold Brown ay medyo wala na siyang manok dahil nag-abroad. Tapos meron parang sigurong farm niya, pero di ko na alam kung meron pa ba siya ng mga Harold Brown Grey. So magkaibigan kami ng may-ari noon mga ka-farmers. Hanggang ngayon ay parati pa rin kami nagkikita sa mga expo or merong mga seminar dito, magkikita kami. Tapos napaka humble talaga na babae mga ka-farmers. So yun ang istorya ng ating Harold Brown Grey. Alright.